Dialysis patient ako, ano para mawala bloated? Oh, alam niyo yung bloatedness? Carbs. Tanggalin niyo yung mga carbs. Kadalasan yung mga sobrang daming vegetable can cause also bloatedness. Yung mga may cheese, yung mga may milk, so mga dairy products can also cause bloatedness. So, tingnan natin yung mga kinakain nila. Okay? O, ulit-ulit, May 16, Pagadian, Yasis Event Center, 9 a.m. tayo doon, kita-kits. May 18, McQueen CDO, 11 a.m. May 19 naman, Amigos Cafe, Balingasag, Misamis Oriental. And, pag ako nakita niyo yung tumatakbo sa Mindanao, ako na nga yun. Okay, try kong tumakbo din doon. Alright. Okay, ano pa mga question? Okay lang po ba mag-low carb ang may osteoarthritis? Yes, ang osteoarthritis is an inflammation yan, no? So, low carb, it addresses your inflammation. Yes, pwede po. Ayan. Pakishare. Good evening, Doc. Ask ko lang po, natural lang po ba sa may anxiety at hyperacidity na papayat po? Actually, hindi lang lahat, no? Yung iba, pumapayat talaga. Pag kami GERD, alam mo, kaakibat niya or ka-tandem niya ang anxiety. Kaya, consult, ma-address natin yan. Ayusin natin yan. Pag kami anxiety, you need someone to talk to. Okay? Hyperacidity, nako. Tigilan niyo yung mga carbs. Yan yung nagkakos ng hyperacidity niyo. Okay? Ayan. Okay, ano pa ba? Grabe, Doc, sobrang dapa na po. Di ko na po alam paano uli mag-start. Tako. Ayan na. So lahat po, no? Pag nadapa kayo, bangon lang. Mag-start lang tayo, tanggalin natin ang processed sugary food. Doon lang. Focus muna tayo sa lutong bahay. Focus sa lutong bahay. Mahirap siya, yes, lalo na kung ang trabaho nyo nasa restaurant. Napakahirap yan. Pero pag nadapa, bumangon lang tayo. Ha? Isipin natin yung health natin, isipin natin yung mga mahal natin sa buhay. Kung magagawa natin ng paraan para mag-improve ang health natin, gawin natin. Okay. Ayan. FBS ko po ay 8.5, mataas yan. HbA1c ko ay 4.7. Oh, ba? Baba na ng HbA1c. Siyempre, hindi yan diabetic. Kailangan 6.5 ang HbA1c, tapos nasa 6.9 ang FBS. Yan. Pwede mong tawagin diabetic. Okay? So, kaya yan. Kaya po natin pababayan FBS. Okay. Pwede pa ako mag-low carb? Heart patient po ako. Yes! Alam nyo, may mga patient kami, 100% blockage. Nung nag-strict low carb, umokay yung pakiramdam, no? Yung kanyang shortness of breath, chest pain, nawala. Ang mahal kasi ng nung open heart surgery or bypass, mahal. Kaya wala silang budget. So, anong gagawin? Change lifestyle. Okay? So, ngayon, okay pa naman siya. Gumanda ang katawan. No? Tapos, CKD pa to, ha? Hindi siya nagda-dialysis. Nag-improve ang kanyang health. Tinanggal niya lahat ng mga inflammatory foods. Nawala ang maintenance sa high blood po sa low carb, Doc. Yes! Meron po. Nawawala ang mga gamot. Hindi lang sa hypertension, pati sa diabetes nawawalan din. Bakit po kaya nanghihina ang asawa ko? Naglo-low carb po siya, saka po nahihilo. Okay. So, tanungin nyo kung nag-electrolytes. Tanungin nyo, baka naman over-fasting. Tanungin nyo, baka naman nagpupuyat. Okay? Address that. Ayusin nyo. Consult kayo. Baka mababa ang pulang dugo ninyo. Pwede rin po yun, ha? Pagka anemic tayo, nanghihina din ang katawan natin, ha?
Okay. Okay. Ayan. Proven na, Doc, di ang gamot ang makakagamot sa sakit natin kasi kinakain pa din ng mga bawal. From 9.1 to... galing! 9.1 ang HbA1c niya. Ngayon, 6.4 after 2 months. Diba? Nung hindi siya nag-low carb, never bumaba ang HbA1c. Never bumaba ang FBS. Kaya nga, never tatanggalin ang gamot ninyo. Okay? So, understandable. Pero pagka bumaba na yan, 6.4, tapos nag-normal ang FBS nyo, ay, tatanggal ako ng gamot. 96 ang Creia. I think okay ang 96. Okay. Okay po ba yung shirataki? Yes, okay siya kung wala kayong diabetic, no? Pagka diabetic po kayo, nagpapataas din ng sugar ang dry shirataki. Yung wet ang pwede. Okay? Nawala ang cravings sa sweet dahil sa low carb. Tama. Kaya nga dun sa mga addicted sa low carb, gawin nyo ang low carb. Yung mga addict sa sugar pala, sorry. Yung mga addict sa sugar, gawin nyo ang low carb, mawawala ang addiction nyo yan. Yes, kayang-kaya natin panormalin ang high blood. Dok, kailangan bang kumain bago uminom ng gamot? Okay, may mga gamot na no need for yung hindi kailangan ng meal, pero kung antibiotic, yes, kailangan pa natin. Okay. Problema po sa anak ko, ang Creia 1.6. Okay. Consult po, ayusin natin yung mga dapat kakainin niya. Dapat hindi kayo nagpupuyat, no? Ayusin natin ang lifestyle niyo. Dadapa, pero bumabangon pa rin. Yes, dapat yan. Okay. Doc, pwede po ba magpalaki ng katawan kahit diabetic at may hypertension kahit carnivore diet? Ay, alam niyo, pagka nag-carnivore kayo, tanggal yung diabetic nyo, tanggal din yung hypertension. Lalaki pa yun. Yes, pwede pong mag-gym para lumaki. Lalaki po ang katawan once you do lifting exercises. Okay? Yeah. Okay. Gusto po sana magpaturo ng low carb kung paano mag-umpisa in 56. Consult muna po tayo, no? Message po kayo. Pwede po ba brown rice sa low carb diet? If you are doing the strict low carb, syempre no. If you are doing the moderate low carb, may 1 cup of rice. If you want the liberal low carb, 2 cups of rice. Pero syempre wala nang bread, biscuit, pasta, noodles. Okay? So, ang 1 cup of rice is 40 to 45 grams of carbohydrates. Pwede naman. Okay, bakit bumababa ang hemoglobin ng CKD? Lahat po ng CKD, pwede pong bumaba ang hemoglobin, pati red blood cells kasi, no? Apektado ang bone marrow natin. Apektado yan, yung nagpo-produce ng red blood cells. Okay? So, ano ang treatment? Epoetin, magpa-inject po kayo. Yung iba 3 times a week, yung iba twice a week, once a week, depende yan. No? Ngayon, pwede ba matanggal? Yes, pag nag-normal na ang CBC ninyo, pwedeng bawasan hanggang sa matanggal. Pagka wala na akong gallbladder, anong food na pwede pa naman lahat, no? Our liver still produces bile. Ang gallbladder storage ng bile. So, wala nang tayong storage, pero we still produce bile. Okay? So, okay naman yan. Doc, naglo-low carb ako, parang umiitim ako. Mukhang mali ang paglo-low carb nyo. Kasi pagka nag-low carb, mas gumaganda ang kutis eh.
O baka naman naaarawan kayo palagi. Okay? So, consult. Tingnan natin. Baka wala pa kayong laboratory result. Kailangan mag-baseline labs muna kayo bago kayo mag-start ng low carb, ha? Ayan. Okay. Ano pa? Good evening. Bumababa po ba ang creatinine sa low carb? Ang sagot ko dyan, yes. Meron akong mga patient, no? Mga CKD patient. Aba, nagbababaan yung mga kanilang mga creatinine. Bakit? Nag-change sila ng lifestyle eh. Tama na yung mga kinakain nilang mga pagkain. Diba? Okay. Ano pa mga questions nyo? Okay. Paano mag-low carb pag mataas ang uric acid, triglycerides? Okay. Out natin ang mga fruits. Taas din sa uric acid yan. Fluids. Baka dehydrated po tayo. Yes. So, ano po yan? Pwedeng tumaas ang uric acid pagka dehydrated. Triglycerides, mga pagkain sa labas, iwas. Tapos, mga sweetener, mga junk processed food. Okay? So, ano pa ba? May nagtanong dito, Manjaro. I think this is a drug, no? Yes, nagpapababa ng sugar. Pero, syempre, mas gusto natin natural. Okay? Walang synthetic drugs na pwede nating pababain ang sugar natin. Do low carb. No need for medication. Okay? Pwede ba ang Himalayan pink salt sa CKD? Yes, kung maglo-low carb ha. Pagka high carber kayo na CKD, iwas kayo sa asin. Pag naglo-low carb, okay lang may asin, may electrolytes. Pwede po ba mag-low carb kahit na inatake sa puso? Yes po. Need guidance muna para matutunan niyo ng tama. From 6.9 down to 5.9, need pa ba maggamot? Yes, kung babalik kayo sa high carbs. No, kung i-continue nyo ang paglo-low carb. Kasi unti-unti, bababa na yun. 5.6, no? A1C siguro yung tinatanong nyo. Okay. Normal ang sugar, pero mataas ang creatinine ko. So, ano nag-cause? Most common cause kasi ng high creatinine or ng CKD is diabetes. Pero normal daw ang sugar niya, so baka hypertension. Kung normal ang BP, baka autoimmune naman. Okay? So, pero tingnan natin ha, pagka mataas ang CREA, baka naman merong infection, dehydration, i-ano muna natin. Huwag agad-agad tayo magsasabi na may kidney disease ako. No. Tingnan natin yung urinalysis, tingnan natin ang CBC, no? Maraming pantitingnan bago tayo mag-derive na may kidney problem. So, ang CREA dapat tumataas. Pag may history kayo, kung once pa lang yan ang CREA, okay, baka dehydrated lang. I-address natin yan. Okay? Pero pagka paulit-ulit na yung laboratory, pataas ang CREA, isipin ko na may kidney problem to. Okay? Okay, yes, normal ang 100/70. Okay. Pag 5.7, pre-diabetic po, ang 5.6 and below. 5.7 to 6.4, pre-diabetic. Okay. Paano mag-start ng low carb? Processed food, tanggal. Sugary food, tanggal. No? Tanggalin natin mga tinapay, pansit, mga high carbs. Ultra-processed, tanggalin natin. Mag-focus ka sa real foods. Okay. Ano po pwedeng fruits sa may CKD? Strawberry and berries lang. Okay. Sa ako po, simula na nag-low carb, nag-normal ang BP ko, okay din po ang sugar ko. Congratulations! Aba. Galing-galing ha. Okay. Shirataki rice, okay lang ba everyday sa diabetic?
Kailangan po wet shirataki. Okay. Okay. Pwede po ba ako mag-low carb kahit madami akong sakit? Yes. Pero kailangan nyo po ng consultation. Alamin natin, no? Isa-isayin natin yung mga, lalo na yan, no? Ang dami mong sakit nga. Arthritis, kidney stone, gallstone, fatty liver, aba. Okay, ayan. Posible bang may sakit sa bato pag sumasakit ang lower back pain? Kung may lower back? Possible, pero isipin muna natin, no? Baka madalas kang nakaupo palagi. 2 hours. If you are sitting for more than 2 hours, sasakit talaga ang balakang mo, yung likod mo. So, after 2 hours, mag-alarm kayo, tumayo, mag-stretching, or you lie down for 30 minutes, then you go back ulit. Okay? Pag hindi mo nawala, pa-ultrasound kayo. Okay? Sabi niya, true, super hirap po talaga. Yes. So, hirap talaga mag-low carb. Pero kakayanin para sa health. Tama. Hindi po ba tataas ang blood sugar pagka nag-gym, Doc? Well, iba-iba, no? Yung iba, yes, tumataas. Yung iba naman, hindi. Bumababa pa lalo. Kaya iba-iba yung tao, ha? Okay. Okay lang po ba na walang Epsom salt ang pagkagawa ng electrolytes? Pwede naman. Mag-magnesium na lang kayo. Pwede naman. Shout out daw sa family Villafuerte. Nagtatry na sila ng family nila mag-LC. Okay. Dok, pag dialysis patient na po, pwede mag-low carb. Yes po. Ang goal na natin doon sa mga nagda-dialysis to decrease the frequency. So kung mapababa natin ng less than 300 ang creatinine natin, aba, ganda nun. Balay nyo. Mabawasan from 3 times a week, twice a week, or once a week. Okay? Doc, good PM po. Ako nagbuntis pero nung nanganak na ako, hindi na siya nawala. Ano yun? GDM, gestational diabetes. Okay, so need nyo ng lifestyle modification. Okay, low carb, try natin. Everyday po ako nagtuturok. Ano yun? Nag-insulin? Nagtuturok. Pero may metformin, so may insulin, may oral. Consult po para ma-address natin. Yung iniinom na electrolytes, yung binibili sa mga 7-Eleven, no? Pagka binibili nyo, may sugar po yun, ha? Low carb for more than 2 years, kaya lang tumataas po ang BUN. So, reason why tumataas ang BUN is too much protein, and dehydration. So, paano nagkakaroon ng too much protein pagka naglo-low carb? Ayan. Hindi nyo masyadong inunguya ang inyong pagkain. Kaya yung satiety center ninyo, hindi nag-trigger on. Ang nangyayari dyan is, kain kayo. Lamon ng lamon. Hindi nyo alam na busog na kayo. Pero gutom pa. Feeling nyo gutom. Kaya, paano nyo malalaman kung nag-overeat kayo? When you stand up after eating, ang bigat ng tiyan nyo, overeating na yun. Okay? Ngayon, kung hindi naman, baka dehydrated, kaya tumataas ang BUN. Okay? I-compute natin yung inyong fluids per day. Alright.